Hello po mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po ko sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Disyembre, ang bilis po ng panahon. December 8, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Linggo po ngayon. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa itong impeachment trial o ERAP and Renato Corona. Gusto ko po na sariwain sa inyo. Opo. Kasi napansin ko po na marami ang nadidismaya kasi sa ngayon, pagbibilangin nila yung mga senador o makikita nila ang komposisyon po ng senador ngayon ay madidismaya ka. Yung istruktura o yung mga nakaupong senador ay talagang walang maasahan. Pero wag po tayong madismaya. Opo, dahil ikikwento ko po kung ano ang nangyari sa impeachment trial noon kay Renato Corona at saka kay Irap Estrada. Marami dito siguro ang medyo bata pa o hindi pa alam o hindi napansin. Opo, kung minsan kasi may lumilipas na mga pangyayari sa kasaysayan natin na hindi natin napapansin o nabibigyang pansin. Kaya yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero ang tono po ng aking content ay huwag po tayong mag-alala kung nakikita natin mukhang imposible na ito nga si Sara Duterte ay ma-impeach. Dahil nga dyan sa komposisyon ng Senado ngayon. Ay una sinasabi ko na noon pa yan po mga nakaupo ngayon dyan ay hindi po talaga ibinuto ng mga tao dyan. Yung iba siguro ibinuto. Pero ay dinaya po yung 2019 election Pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Kaya nga nasiro po ang 8 diretso, nasiro sila na hindi pa po nangyayari yan sa kasaysayan ng bansa natin. Hindi nasisiro po ang oposisyon sa Senado. Hindi po. Pero nga dahil sa alam nyo po wala akong word. Beyond description po yung paano natin ma-describe ang pagkasama ng presidente natin noon. Si Duterte yan 2019 Nakaupo na nga yan Hindi ma-describe po, beyond description po, paano kasama. Kasi nga, zero ang ang 8 diretso Pero okay yun sa kanya. Itong pangalawa ngayon, hindi rin natin ma-describe paano kasama din Kasi nga, yung 51% po ng boto ng buong Pilipinas, ang nagpadala ng boto na yun, 51% ay siguro ay nasa kwan yan. Mahigit 30 million po ang nagpadala ng boto dyan sa 2022 election ay iisang machine o isang laptop o isang computer lang na nakakabit sa server po ng COMELEC. Kasi nga private Private siya doon sa COMELEC o local siya doon sa COMELEC. Kaya paano mananalo po ang mga oposisyon dyan, hindi ba? Paano mananalo na ang nagpadala ng 51% ng boto ng buong Pilipinas ay
nakakabit pala dyan sa Comelec o naka-local area network siya. Ganyan po kasama na hindi natin pwedeng i-describe. Beyond description po yan. Pero kung magsalita si Duterte, ang sabi niya ay isang boto lang kanya di ba? Isang boto lang mahalaga ang boto, sabi niya. Narinig ko po yan noong 2019 election. 1 week after, kasi nanahimik po siya Mga 1 week muna siya bago nagsalita noong 2019 election. Pagkatapos doon, sabi niya ay isang boto lang kanya ang madaya sabi niya kasi sagrado daw ang boto oo nga pero ayan na nga, dinaya yan po. Kaya nga yung komposisyon ng Senado natin ngayon, mga walang kwenta. Opo, mga walang kwenta po talaga. Kung ihahambing noong sila Joker Arroyo, sila Hubito Salonga, Arturo Tolentino, naabutan ko po yan. Benigno Aquino, yan. Magagaling talaga. Biyang comparison po yung mga senador natin ngayon, wala. Kasi nga, hindi naman ibinuto po ng tao yan Dinaya lang po yan. At yan ngayon ang nakikita ko, dahil sa mga tao ay umiiyak na hindi lang umiiyak kung hindi, wala nang mapuntahan po wala na 2 beses na kasi po yan Kaya palagay ko, gagalaw na po ang Diyos dyan. Gagalaw na. Opo. At yan nga ang sinasabi ko, huwag po tayong mag-alala kung nakikita natin na mukhang imposible. Basta gawin lang natin ang tama at palagi tayong sumangguni sa Panginoon o sa Diyos at hilingin natin ang kanyang tulong. Tulong lang po uhabag ng Panginoon para yan ay maayos. Opo. Sumangguni po tayo. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mag-alala kasi yan po ang gusto ng Panginoon. Magsangguni sa Kanya. Opo, sa lahat ng bagay. Lalo na kung ganyan na mabibigat ang desisyon, sumangguni po tayo sa Kanya at hilingin na kahabagan niya tayo. Iyan po. So, with God nga, sabi niya, with God, nothing is impossible. Sa tao, imposible nga. Kasi nga, hawak niya lahat ang mga, halos lahat ng senador, hawak niya Pero, yun nga, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, wala po imposible Ayan po ang tema ng aking pananalita ngayon. Pero bago ko ikwento muna ay yung mga pangyayari noong Irap Estrada impeachment at saka yung Renato Corona impeachment ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga kwampo natin, sumusuporta sa atin. Ito po sila salamat po sa inyong lahat na nakikinig o nag-like o nagko-comment. Mayroon pa lang nadagdag na 2 subscriber, hindi ko pa nabasa yung mga pangalan nila. Siguro sa susunod ay idadagdag ko siya dito sa batch number 2 po ito list number 2. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Romiel, si A.B. Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mysteriang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ,
Nelson Nocop, Salvacion Aquisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potito, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculyo, Trico Moob React, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonil, at saka si Attorney Shelo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Diyan lang ako kumukuha po ng mga idea Opo, magagaling po sila. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ang sinasabi ko po dito ay huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kahit nakikita natin na ang komposisyon po ng Senado ay talagang nakakadismaya. At yan nga ang sinabi ko, kasi nga sila ay produkto. Sila ay bunga ng 7-hour grits noong 2019 election, at ito nga, sila ay bunga din, itong 2022 election, ay sila ay bunga ng yung iisang IP address lang ang nagpadala. Opo, marami pa po akong babanggitin dito, pero hindi na, para patunayan na dinaya lang yung eleksyon. Pero tatalakayan ko po yan sa ibang araw. Opo, gagawa ako ng listahan talaga para maniwala kayo na talagang dinaya lang yan. At ito nga ito ngang isang patunay po dyan na nangyayari ngayon. Bakit walang nagrarally para kay Sara kung may 32 million siya? Hindi ba? Isang patunay po yan na wala talagang bumuto na 32 million. SD card lang ang tawag nga nung iba, SD card lang yan sa SD card. Pero hindi ganon. Ang talagang totoo dyan, ang nagpadala ng boto ay yung iisang machine lang, iisa, na private pa. Private doon sa server ng Comelec. Ayan po Ngayon ay, ito na, iistorya ko na, ito po nangyari kay Irap. Alam nyo po, ay pwede naman kayong hindi maniwala sa akin. Pero ito pong impeachment trial ni Irap ay na-impeach siya doon sa lower house. Na-impeach siya. Pero pagdating doon sa Senado, o yung mga senador, marami siyang kabig Opo. Pero na-underestimate nila ang people power. Kasi nga, ito si Kit Tatad, si Francisco Tatad, nagmayabang. I-divide nila yung house o yung mga senador pagbubutuhan kung i-open ba yung second envelope o hindi. Ay alam nila na panalo sila hindi ba? Ayun. Tumawa si Kusiting o ngumisi, nakuhanan ng video, kasi televised po yan At lahat po ng mata nakapako sa TV. Opo, noong mga panahon na yan. Naandun. Walang pinapanood kung hindi yun.
Ngayon ay nakita nila parang sumubra na ang kapangyarihan ng Senado. Opo, ay simple nga naman ay to open lang o hindi to open. Bakit pagbubutuhan pa yan? Dapat ang gusto ng mga tao makita talaga ang mga ebidensya. Ay pipigilan nila. Ay yun na nga sa pipigilan nila. Galit na ang mga tao. Ay nakita pa na nagjig o sumayaw pa si TC Aquino Urita. Hindi ba? At ito naman si Kitatag ay napakayabang, hindi ba? Hindi na po sila nanalo yan ng pagkasenador. Hindi na sila nanalo dahil doon. Nung kumandidato sila ulit, ay kahit na umiiyak na sila na humingi ng tawad sa mga Pilipino, humingi sila ng tawad, hindi na sila nanalo. Ayan po, kaya nga hindi po bobo ang mga tao hindi eh. Ang mga tao po pumunta na sa kalye. At yung EDSA po, napuno po yan ng 1 milyon na tao. Alas 12 ng gabi ata o alas 11 ng gabi, 2 hours after that, nagpunta ng mga tao sa kalye. At buong Pilipinas po pala yan. Kaya walang magawa ang military, walang magawa ang mga pulis. Ay kasi nga ay ang sabi ng mga tao kasi ay kukunin na nila ang batas o ilalagay na nila sa kamay ng mga tao ang batas. Kasi wala nang maasahan dito sa sa mga senador At yun na nga, afterwards, I think 2 days after that, ang sabi ni Irap, sige buksan na yung envelope na yan, pati yung mga senador pumayag na, pero wala na Ayaw nang paawat ang mga tao. Yan po ang nangyari. Kaya, napatalsik si Irap. Hindi ba? Anong nangyari? Hindi nasunod ang gusto ng mga senador. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kasi inilagay ng mga tao ang batas sa kanilang kamay. Ayan po. Ay punta ngayon tayo dito kay Renato Corona. Si Renato Corona po ay kung nanalo si Pinoy ewan ko kung May 10 yan May 10 ang eleksyon 2010 nanalo siya. Now, panalo na. Pero ewan ko kung May 12 ata inappoint yan si yan si Corona ng Chief Justice. Kung hindi ako nagkamali. Basta hindi pa nakaupo si Pinoy. At ang sabi ni Pinoy, noon pa kasi umuugong na yan na i-appoint si Renato Corona ng Chief Justice. Magre-retire yung Chief Justice at ipapalit siya. Pero ang isa sa agenda po ni Pinoy, tatanggalin niya yan. Yan ang pangako niya. Hindi pwede yan. Kasi nga, 6 months before the election, bawal na mag-appoint And yun din, 6 months after the election, bawal din mag-appoint ang nanalong presidente. Dapat sundin yan. Hindi ba? Ay ang ginawa po ni in the middle of the night po Kaya nga ang tawag diyan kay Renato Corona ay midnight appointee. Hindi ba? Midnight appointment po yan Kung hindi ako nagkamali, 12 in-appoint yan. I-google nyo na lang po Basta hindi pa nakaupo si Pinoy. Pero panalo na siya. Ngayon, ayun ang problema niya ngayon. Kasi nga lahat ng mga panukalang batas ay hinaharang ni Renato Corona. Ayan nga. Ngayon ay gumawa ng paraan para ma-impeach siya. Pero ang problema nga, sa bilang po, ako nga, binibilang ko ang mga senador na mag-impeach lang kay Renato Corona, ay kwan lang siyam lang o 10. Paano ka kung mai-impeach ito? Kasi hawak ni Gloria lahat Si Bong Revilla, napalagay ko yan ang bumaliktad, at saka si Lito Lapid.
yan ay mahirap baklasing kako ito kay Kwan kasi lakas yan si Kwan si Lito Lapid at saka si Kwan ata independent si Lito Lapid pero kabalin niya yan kababayan niya, katropa niya yan si Gloria Macapagal Arroyo at ito naman si Bong ay lakas yan, ay lakas din si Kwan, si Gloria Macapagal Arroyo. Mahihirapan ata kako ito. Pero nung nakuha nila siguro na may 16 na kasi 16 to convict nung nakuha nila, aywan ko kung sino yung ilang baan dumagdag. 6, hindi ba? Kung 10 ang bilang ko, ay may dumagdag na 6. Nung nakita naman nila in really, kasi mayroon din silang macho black yan sila in really ay sumama na rin sila para i-impeach po si Corona. Kaya naging 20 ang nag-impeach kay Corona. Ang 3 na hindi sumama, ayan nga, si Marcos. Hindi niya kinumbik si Corona. At saka si Joker Arroyo at saka si Miriam Defensor Santiago. 3 lang yan. Kasi 23 na lang sila noon Pero yung 20, kinumbik po si Renato Corona. Pero may ikikwento lang po ako sa inyo. Kasi nga ay poetic justice po ito Poetic justice. Noon pa, hinuhulaan ko na makukumbik ito. Sabi ko, doon sa dyaryo, doon ako nagko-comment po sa sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. At doon sinasabi ko, makukumbik ito. Dahil nga, mayroon siyang pagbabayaran Opo, yung ginawa niya kay Tandang Marcos. Si Renato Corona po ang sumulat. Nung, aywan ko kung judge siya o saan siya naka-assign yan o sa, hindi naman siguro sa Sandigan Bayan, pero basta mayroon siyang sinulat na desisyon na kung ang isang kayamanan ng tao, ayan nga si Marcos, ay sumubra na, kung kukumputin yung lahat ng income niya, simula pa ng simula, ay sumubra na, ay consider po yan na ill-gotten wealth. Yun po ang sinulat niya. Desisyon po yan na pinagbabasihan po hanggang ngayon yan. Yang desisyon niya na yan. Kasi nga, ang desisyon po ng mga judges ay nagiging part of the law of the land. Opo. Pero mahina lang yan. Pero kung sunod-sunod ang desisyon na yun ang pinagbabasihan, nagiging matibay po yan. At yun ang pinagbasihan ko. Kasi wala namang sa Biblia po yun Wala. Imbento lang yun. Imbento po ni Corona yan. Hindi naman sa pinagtatanggol ko yung mga Marcos hindi ko pinagtatanggol dito. Pero hinahanap ko po talaga sa Biblia yan. Na kung ang isang tao ay sumubra na yung kayamanan niya, kisa dun sa legal income niya, ill-gotten wealth yan. O kaya ay unexplained wealth yan, o kaya ay nagnakaw siya. Yan po ang sinulat. Pen decision po yan pen decision ni Corona. Ay ginawa din sa kanya. Hindi ba? Dahil yung salin niya, nahuli yung mga salin niya ay balibaliktad o hindi niya nililista. Ganun po yan. Kaya, although na maliit lang yun, ikukumpara ngayon dito sa pinagnanakaw ng mga Duterte. Hindi ba? Maliit lang yun Pero, yun nga, na-impeach siya. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. For whatever you sow, you will reap. At saka doon sa isang sinasabi ng Panginoon na yung sinasabi na for on whatever you judge others or measure you use to judge others, sabi niya sa Biblia, for whatever measure you use to judge others, the same measure will be used unto you. Ayan din ang ginamit sa kanya. Hindi ba? Poetic justice po
O sige, at pupunta na po tayo dito sa kwan. Bakit ako ay itataas ko lang po ha? John 16 verse kwan po 6. Instead, ito po ay patungkol sa kwan po ito yung nagpapaalam na po si Jesus Christ na siya ay papatayin, na siya ay aalis muna, pero it is for your advantage, sabi niya, that I will go away. Because if I will not go away, sabi niya, the helper will not come. But if I go away, the helper will come to you. Ayan po, yung Holy Spirit. Basahin ko lang po ha. Instead, your heart are filled with sorrows because I have told you these things. Yun nga yung aalis siya papatay nga siya ipapako siya Yun ang sinasabi niya, namamaalam siya. Yung mga chief priest kanya, mga matatanda kanya ay huhulihin ako at ipapako ako, sabi niya. But I tell you the truth, it is for your benefit, sabi niya, that I am going away. Unless I go away, the advocate, yung helper o yung Holy Spirit o yung taga-aliw, hindi ba? The advocate will not come to you. But if I go, sabi niya, I will send him to you. And when the Holy Spirit come or when He comes, He kasi ay persona kasi ang Holy Spirit And when He comes, He will convict. Ayan po. Binibigyan ko pong diin dito. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Kuwan ko po yun, sa gusto kong version. Mas maganda kasi yun And when He comes, He will convict. Iko-convict po the world of sin and of righteousness and of judgment. Ayan po. Ang panahon po kasi ngayon ay panahon na po ngayon ng Holy Spirit. Itong panahon na ngayon, ang una kasi, ang panahon ay yung Diyos Ama na hindi naman natin kilala o hindi naman natin nakilala. Pangalawa ay yung Diyos Anak, si Jesus Christ, na yun ang nagpakilala sa Ama o yun ang nakilala natin. Yun ang nakausap po ng mga tao. Kaya nga kilala natin at pinatunayan yan ng mga disipulo. Ayun namang iba, ayaw maniwala, hindi ba? Paano hindi ka maniniwala dyan ay yung mga witness ay nagpatutuo na sila Kahit na 2,000 years pa yan, ay ang dami nila na nagpatutuo Kanilang nakausap, kanilang nakasama, hindi ba? Nakasalo sa pagkain. Ayaw mong maniwala, ay bahala ka na. Hindi ba? He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ayan po, yung Holy Spirit po. Kasi nga, tapos na po si Jesus Christ nung siya ay pumunta rito bilang anak. Kaya isusugo naman niya ang Holy Spirit. At yan nga, ang trabaho po ng Holy Spirit is to convict. Ayan po, yung mga tao po, kinukumbik yan. Opo, hindi nyo lang alam. Romans 8:26 po. Itataas ko lang po ha. Ayan. In the same way, si Paul po ang nagsalita nito at binanggit po ni Paul ito. Kasi nga ay dinidescribe niya rin Lahat po ng mga sinabi ni Jesus Christ, may paliwanag si Paul o kaya yung mga ibang disipulo. Pinapaliwanag nila katulad ni Pedro, yun sa 1 Peter, 2 Peter, katulad ni James, katulad ni John, sumulat din siya At yung iba pa, yung Hebrew, sino ba ang sumulat ng Hebrew? Ayan, ay ito nga in the same way, sabi po ni Paul dito, the Spirit help us in our weakness. Tinutulungan tayo sa ating mga kahinaan. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit. In the same way, sabi po ni Paul,
the Spirit help us in our weakness. For we do not know how we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with the groans too deep for words. Yan po nakasulat, pero ang hirap pong intindihin eh. Babasahin ko na lang po sa aking sariling version na yun ang paborito ko. Yung Gideon. In the same way, the Spirit help us in our weaknesses. Ayan po ano, for we do not know how to pray. Yan po ang sabi dyan. For we do not know how to pray, but the Spirit Himself intercedes for us in groanings we do not know. Hindi natin alam. Totoo po yan, ang tao kung namimighati, umuungol po yan. Umuungol kasi nga hindi niya maipaliwanag eh. Gaano kasakit, hindi ba? Umuungol po yan. Kung nasaktan ang tao physically, umuungol po. That is the groaning or groaning we do not understand. Pero naiintindihan po yan ng Diyos. Opo. Yung nakikita natin na ayan nga, yung pinagtaksilan, hindi ba? Ng kanilang mahal sa buhay, hindi ba? Umuungol po yan. At sa gabi umiiyak yan at humihiling ng kwan sa Panginoon. Hustisya, hindi ba? Ayan po. Ayan po ang katotohanan dyan. The Spirit help us to talk to God in groanings we do not understand. Ayan po. Iyan po ang trabaho ng Holy Spirit. Tinutulungan tayo. Kasi kung wala po yan, hindi tayo pwedeng pakinggan ng Panginoon. Hindi eh. Kailangan ang Espiritu natin at yung Holy Spirit nag-uusap po yan. Yan po ang sinasabi ko dyan. Ay baka hindi naman kayo naniniwala na ang tao ay kung bisan nagsasambit ng hindi niya naiintindihan. Hindi ba? Nagsasambit po yan. Lalo na, ay ito nga si Sarah ang sabi ng iba, nasisira, nababalin na daw hindi ba? Nasisira ng bait. Kasi nga nakikita ko dyan, ay parang trinaydor din siya Hindi ba? Ng kanyang mga unit team, ng kanyang mga kaibigan. Kaya nga ganun nanlilisik yung mata niya ay isang symbol po yan na hindi na niya alam ang sinasabi niya. Opo. Para maniwala lang po kayo sa akin, pero hindi yan ang topic ko. Ito na, Philippians 2:13, For it is God who works in you both. Paborito ko po ito. To will, yung will natin, ang nagbibigay po ay ang Diyos. Yung will natin. Kahit na ikaw ay pusakal, pwede kasi lagyan yan ng will ng Diyos. Si Enrile po, tatanungin ko po kayo, ang tanong ko po sa inyo, sino ang nagbigay ng will sa kanya para nung kapanahunan na yan ay bumaliktad na siya at labanan niya si Marcos? Tanungin ko po kayo, sino? Ang Diyos po ang nagbibigay niyan. At sino naman ang nagbibigay? Kasi dalawa ito yung will at saka yung to do. Yung mga circumstances to do it or the power to do it. Ang Diyos din po ang nagbibigay. Ako po ay naniniwala kay Enrile noon nung sinabi niya, nung tinanong siya ng, aywan ko, yung mga media people yun tinatanong siya bakit kayo bumaliktad? Bakit biglang nagbago? Bakit ay kasi kanya nung isang gabi, kasi ang sabi niya, yung ramka niya, matagal na yan, sabi niya, yung Reform Armed Forces Movement. Matagal na yan, siguro mga 2 o 3 years na yan, sabi niya O matagal na yan, simulain yan kanya, ay na-check ata sila, hindi ba? Pero ang unang dinisarmahan, yung si Ungpin, sabi niya, tinanggal na yung mga baril at saka mga security escort. Tinanggal na ni Marcos. Ay nung isang gabi, sabi niya, ay kami na ang susunod, sabi niya. Kaya nag-regroup na kami. Sino po ang naglalagay ng ganong sitwasyon? Di Diyos, hindi ba? Para mag-decide na sila,
ay may laban tayo kung naandito tayo kaysa mamundok tayo. Yun ang sabi ni Enrile at ni Hunasan. Ay oo nga naman, ay bakit sila mamumundok? Adi, pag namundok sila, ay para silang ipapangat sila doon, hindi ba? Ipapangat lang sila, ay dito, may laban sila kasi maraming ang tao na gusto ng patalsikin si Marcos Yun ang sigurong rason nila. Kaya nga, nung nanawagan si Cardinal Sin, natulungan sila, ayun, milyon ang tao ang dumalo. Hindi ba? Yan po ang maikikwento ko sa inyo. Pero nga, for it is God ang nakasulat for it is God who works in you both. Sa lahat po tayo. Opo, kahit na pusakal ka o magdanakaw ka, kaya po baguhin yan. O kaya kang gamitin ng Panginoon. Nebukadnezar nga hindi ba? Si King Nebukadnezar hindi ba? Kung pumugot ng ulo yun, wala nang doon din sa oras na yun, wala nang litis-litis si Nebukadnezar. Kung putulan ng dila ang mga Israel noon, sorry, sabi niya sa pelikula sorry, sabi niya ganito kami, sabi niya, walang litis. Pag nakita ka at huhusgahan ka na agad, putol ang dila, putol ang tainga, o pungusin ang tainga, pugot ang ulo. Iyon, ganon si Nebukadnezar. Pero nagamit siya ng Diyos naman para parusahan ang mga Israel kasi naging kurap. Opo, from Solomon, naging kurap na yan. Kaya nga sila ay nilusob ng mga Babylonians, yung nga si Nebukadnezar. Hindi ba? Nawala ng litis-litis, ganito kami, sabi niya. Walang litis, sorry, sabi niya. Walang litis. Kung ano ang desisyon namin, pugot dila, pugot yan. Ganun po yan. Balik tayo ngayon. Ay ako, naniniwala ako, mai-impeach yan si Sara. Kasi nga, marami silang dapat pagbayaran. Opo. Wala na akong kukunin dyan sa ang dami niyang nilustay na pira. Ang dami po nilang kasalanan na dapat pagbayaran. Yun lang pagbilanggo kay kay Dilima, hindi ba? Ibinilanggo po nila sa walang kasalanan ay grabe po yan. Nakikita po ng Diyos yan. Pangalawa, yung tinanggal nila si Cirino, hindi ba? Hindi naman na-impeach yun Hindi na-impeach. Ang ginamit nila ay kuwaranto, hindi ba? Nawala naman sa saligang batas yan. Ano ngayon ang nag-uulyanin na ito si Yung sino ba yung nag-propose yan? Kuwaranto ang ginamit nila. Ay mga tanga naman itong mga mga justice natin ng Supreme Court Sila ang nagreklamo, sila na rin ang naghusga sa kasamahan nila. Tanggalin na yan. Mga tanga, hindi ba? Paano mangyayari yan na ikaw ang nagreklamo? Si Pedro ang nagreklamo. Nireklamo si Juan. Pwede ba yun na si Pedro na rin ang mag-decide na ikaw ibilanggo ka na? Tanggalin ka sa pwesto? Mali Wala sa hulog, hindi ba? Pero nangyari nga yan dahil nga sa hindi nga natin ma-describe papaano po ang kalukuhan ni Duterte. Hindi ma-describe po yan. Ay simple, nagagawa niya. Bumabayad siya ng mga vloggers Hirap nga ako magdipinsa noong kay Cirino Hirap na hirap po ako Yun ang sinasabi ko. At ayun nga, natanggal nila. Ay dapat yan, impeachment lang yan. Ay ngayon, ay ito si Sara. Baka mangyari sa kanya yan. Baka taong bayan po ang magpatalsik sa kanya. Yan po ang nakikita ko dyan. Kahit na hindi papayag ang mga senador, pag nakita nila, overwhelming yung ebidensya, yun lang pong 2.4 billion na nilalakad ni Trillanes na buksan, hindi ba? Para maipakita na ang naguhulog doon ay sila Michael Yang. Yung mga drug lord,
hinuhulugan ng 50 million, 35 million. Kung makita yan, ay aalsa po ang mga tao dyan. Hindi ba? Totoo pala. Pero ang masama dyan ay nagpapatay pa siya nagpapatay. Yun ang masama dyan. Hypocrisy nga eh. Hypocrisy? Kunyari, papatayin niya, kunyari ganito. Galit siya sa droga, pero ay kumukuha pala siya ng kumukubra siya eh. Ayan po, hindi ba? Sorry po at tayo ay lagpas na sa atin, dalangin ko po, lagpas na po tayo sa time. Dalangin ko po mga kababayan, mga minamahal, sa ating pakikinig ay may nakukuha po tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Opo, at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.